ko lang yung binanggit ko na kanina sa live natin na merong mga vloggers na inalok ng 250,000 pesos para ikampanya lang ang politikong ito. Hulaan nyo kung sino. Sige nga, kung mahulaan nyo, nasa ng comment? Nasaan ang comment section? Value added. Hawakan yung Tumahimik kang iwi! Buisit na kinabuhi. Charot. Buisit nga ngiwi ini. Magpa-drug test ka. Buisit. Oh. Okay, comment lang kayo ha. Tingnan ko kung mahuhulaan ninyo ang hello po sa lahat ng nanonood sa Princess Maui 2. Alright. Titingnan ko yung message nung ating informant. Babasahin ko yung kanyang message. Kasi allegedly, may isang, inanarrow natin ha kung sino itong nagbayad ng 250,000 per head sa mga small-time vlogger. I consider myself as one of the small-time vloggers din kasi, well, at least nalagpasan na natin yung 100,000 threshold no, ng followers. At least sa Princess Maui 1. Kasi kapag ka naka 100,000 ka na sa YouTube, may matatanggap ka na silver. Yung plaque, right? Silver button. Wala ako niyan kasi minamass report ako ng mga kakamping, pati ng mga loyalista or Marcos supporters. Hindi ako ginag-grant for that silver button. Yung ibang mga vloggers, nakikita nyo, may ganyan achievement kasi yan eh. So I don't know, maybe I should try it again na mag-request ng silver button. But still, kaming mga nasa ganyang level at dami ng followers, hindi pa rin considered as malaking vlogger. So, may nag-message sa amin na di umano may isang politiko, ina-narrow down ko kung sino yung tinutukoy ko. Politiko ito para madali niyong rin mahulaan. May isang politiko na, ang haba ng teka, conversation, sandali, scroll. Ayun, okay. Got it. Oh, may malalaking vlogger na kinakampanya rin itong nagbayad ng 250K per head. So sa tingin ko, ang laki ng binigay nito. Maraming na to. Oh my God, nakaka-lurking. Okay. May inalok na mga vloggers ng 250,000, ikampanya lang ang politikong ito. Ang kanyang tinatakbuhan, senatorial position. Sabi ko, 200,000, okay, malaking amount ito, right? Malaking pera to sa Pilipinas. Yeah. But in that current economy you have there in the Philippines, madaling maubos ang 250K. Gaano? Ilang buwan tatagal yan? Also, well, we have to admit it, hindi ordinaryong tao ang mga vloggers. Mapamaliit man or malaki, di ba? Kasi para na rin public figures ang mga vloggers. So, kung o-offeran mo ng 250,000, siguro sa isang vlogger na kakarampot ang kinikita, katulad namin, baka i-grab ito. Pero ang nakakabilib, yung dalawang vloggers na maliliit lang, na inoferan, parang gusto kong tingnan yung kanilang mga channels and pages, ay hindi tinanggap yung binigay na 250,000. Nakakabilib ang mga vloggers na ito. Sisilipin ko yung isa. Bear with me ha. Bibigyan ko kayo ng clue maya-maya, mag-comment na kayo dyan. Hulaan nyo kung sino. Politikong tumatakbo sa pagkasenador nag-offer ng 250,000 sa mga small-time vloggers. Hindi kinagat. At sabi ko nga, kung kayang bumigay ng 250,000 sa maliliit na vlogger pa lang, gaano kaya kalaki ang binibigay nito sa mga higanteng vloggers, mga kilalang vloggers. At ngayon nga po, kinakampanya na nila ang politikong ito. Teka. Okay. Ang isang, oh my God! Totoo to?
Ang isang vlogger ay wala pang 50,000 ang subscribers. Kung ako kaya ang inoferan, baka malaki, no? Baka hindi lang 250,000 ang i-offer sa akin. Tama ba? Okay. He has 49,000 subscribers. Okay, 49,000. Wala pang 50,000. Ang liit ng channel niya. Pero nakakabilib ito. Maliit siyang vlogger pero hindi siya kumagat sa ano. Malaki pera ang 250K. Pero syempre madaling maubos, right? Maubos ang pera. Pero nabili naman ng pagkatao mo. So saludo sa'yo, ha? Bata pa to eh. Like mga 30s lang, baka wala pa nga. Okay, yung isa. Babae. Oh, malaki-laki ang channel nito. 306,000 ang followers. Ito, pwede mong offeran ng ano, 250K. Kailan kaya ako magiging 306? Nakakatuwa naman. Ang laki ng channel niya. No wonder nag-offer ng 200K. Tinake down. Ang isang vlogger, yung lalaking binanggit ko kanina, I think he's from Mindanao. The other one, itong babae is nag-vlog ito sa Dolomite. But they're not the important in this discussion, mga kababayan. Ang isa dito ang importante dito ay sino ang politikong nagbigay. Okay, I was thinking na mabait ang taong ito. Okay, pwede siya. Pwede kong suportahan. Pero kabago-bago, pero parang ang dain ng ginastos. Bilyones daw ang ginastos nito. Hindi pa nagsisimula ang kampanyahan, ang campaign seasons, hindi pa. Bilyones na. Galing kasi sa angkan ng mayayaman. Dami ng clue. Oy. Tapos, pag nag-iikot ako sa Pilipinas, yung kulay niya ang nakikita ko. Sabi ko nga sa inyo, parang abalos. Babaeng abalos ang datingan. Grabe sa dami ng mga tarpaulin, ng mga, ano ba yan, leaflets, flyers, billboard, kung ano pa man. Kalat na kalat. Comment. Oh. O talaga, hindi tumanggap yang si ano? Ba't inoferan din daw siya? 250K? Ang cheap. Kung ako tatanungin yung mga kababayan, ang cheap. 'Di ba? So, sabi ko, grabe naman to. Bagitong politiko, pero ang daing, ano, no, budget. Ay, hindi ko pa binabasa yung message. Okay. Okay. So, yung nagtimbre sa amin, ito ang sabi. Si Ehem, si babaeng politiko, inalok niya si Blank, si babaeng vlogger na merong 306 subscribers, at si lalaki na merong 49,000 lang, maliit lang, di ba? Para ikampanya lang siya, pero hindi tinanggap yung 250. Shout out sa nagbigay ng ano na to, ng info. Sabi niya, promise, kahit itanong niyo pa doon sa vlogger. Saludo sa'yo, no? Sobrang saludo sa mga vloggers na hindi nabibili. At napansin daw niya na ikinakampanya itong si politiko ngayon ng mga higanteng vloggers. Pati yung mga vloggers na ano ba ang pwedeng clue sa kanila? Ano ba? Yung mga higanting vloggers na mapapanood nyo rin sa mainstream. Yun daw, kinakampanya na rin daw itong babaeng ito. Kasi nga raw, endorsed nga kasi ito ni Anes. Wala akong pwedeng maibigay na Anes na uh, teka lang.
Si Anis. Wala ako makita ng ibang ano yan. Dali. Wait. Itong magbabayad ng 250K, kinakampanya ni Anis. Ni Anis. Di yata nakikita. Guess nyo na? May naka-guess? So, sabi ko, I was considering, sabi ko, among the two na kinakampanya ni Anis, among the two, parang okay naman tong isa. Okay, mukhang mabait. Sabi ko, kaya lang, parang andain itong pera talaga. Well, anak, mayaman eh. Ang gagawa niya. Maraming campaign funds. Mayaman si mama, mayaman si papa. Oh. So, okay, mukha namang mabait. Tsaka ang pamilya nila ay makaduterte talaga. Maybe I should consider this person. Mabuti na lang may bago nang inappoint si Anes. Si Tatay Anes. 'Di ba? Meron na siyang +2. Oh, okay, X na ite. My God. No wonder yung mga kilalang personalidad ng mga makaduterte, todo kampanya dito. Todo promote. Pati mga double agents. So malamang ang mga double agents na mantikaan din ang nguso ng isang ito. Kaya kung todo promote, aside from the vloggers na pinopromote ito, target nila ang mga vloggers. Ibig sabihin, naniniguro sila. Okay? Na hindi lang mainstream media ang pwede nilang mabayaran for their campaign ads. Maniniguro din sila, pati ang mga vlogger, lalo na mga DDS, ay sila ang i-promote. And that's why very much promoted ang babaitang ite. Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, sino ito at iboboto nyo ba? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.